What's up guys, Ron here and welcome to Radhan Channel. Sorry guys kasi matagal akong nawala sa pag-vlog kasi marami kaming ginagawa. So yun, kailangan yung assistant ko para doon sa ginagawa naming kung ano man yun. Pero kahit ganun, pinadalhan pa rin tayo ni Ann Bernick ng isang malupit na device na galing sa kanila. At ito yung tinatawag na RG556 at i-unbox at i-review natin siya ngayon. Pero before tayo mag-start, please like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin about sa mga retro handheld gaming console, PC, PlayStation, unboxing ng laruan, unboxing ng gadgets na related sa gaming at kung ano pang pwede namin may-share para sa inyo. So without further ado, let's start na! Ito ngayon yung pinadala sa atin ni Ann Bernick at ngayon i-unbox natin siya. Ayan. Unbox. Pero na-unbox na talaga namin to. Pakita lang namin sa inyo kung paano sila magbalot. Yan, ganyan sila magbalot. Napaka-secured. Tapos meron pang isang ganito. Ayan. Ang laki ng device na to, guys. Ayan, oh. Ayan. Mali. Baliktad pa. RG556. Ayan. Para siyang kasing laki na ng ng Steam Deck, pero yung Steam Deck kasi parang medyo chunky pa siya. Ito medyo manipis lang. Ito yung box ng RG556 at papakita ko lang sa inyo kung ano yung pinagkaiba niya sa box ng RG35XXH. Ayan, napakaliit lang ni RG35XXH. Ayan ano, kung mapapansin nyo sa mga previous na binuksan kong mga Ann Bernick devices, napaka-minimalist lang nung design nila. Ganito din yung itsura ng ng Plus. So, napaka-simple lang ng design nila. So, ito yung front niya. Parang may lining ng silver. Ayan. Tapos dito nakalagay, made in China. Sa gilid, wala. Dito, ang pinili ko kasing color ng device is black. Di ko type yung transparent blue kasi para siyang yung water gun. So, yun, dalawang colors lang yung available. Isang black at isang transparent blue na parang water gun. Sa ilalim, wala namang nakalagay. Ayan. So, ngayon, unbox na natin siya. Yun. So, ito na yung device, pero mamaya na ulit to. Pakita ko sa inyo mamaya sa last part. So, ayan, meron siyang clamshell ulit para maprotektahan yung device. Tapos, meron siyang wipes, isang wet and dry para pag nag-install ka ng screen protector, ayan, para mas malinis yung screen nyo at hindi agad mabasag or maprotektahan yung main screen. Yung manual niya na kadalasang hindi binabasa. Ayan. Napakasimple lang din, Tapos dito naman, ayan, dito nakalagay yung ano ba to? Mukhang yung USB Type-C na cable. Ayun, USB Type-C na cable. Parang mga dating na lang, device lang eh. May freebies sila na ganito. Yung nga lang, wala ding yung adapter. So, kung naghahanap kayo ng adapter, segue ko lang ulit. Meron kaming binibentang adapter para sa inyong mga retro handheld gaming console na compatible. Hindi yun fast charger, yun talaga yung pinaka-bagay na charger para sa gaming console ninyo. Ngayon, ito na yung device niya. Meron siyang cover na plastic. Yan. Meron siyang foam para maproteksyonan yung mga buttons para hindi siya sira. Ayan, ma-press din. Ayan. Tapos, ngayon, ito yung likod niya. Merong nakalagay na Ann Bernick, yan, model number RG556. Nakalagay dito na rating 5 volts to 10 watts, battery LiPo 3.8 volts, 5,500 milliamperes na yung battery niya. And then adapter input 5 volts and 2 amperes na. So yung mga dati yata is 1.5 amperes lang. Ayan, tama, 1.5 amperes lang tong mga maliliit na device na to, mga retro consoles talaga. So, ito, tingin ko hindi na to kabilang sa retro console. So, tawagin na lang natin tong Neo Retro Handheld Gaming Console kasi yung PS2 and PSP na game hindi na siya sakop ng retro consoles. Kasi ang kino-consider na retro is yung 20 years old na console. At dito may kita nyo sa bandang baba, hindi ko sure kung speaker siya kasi meron din ako nakita dito sa baba na parang speaker din. Ayan, kumikita nyo. Ayan. So, dito sa taas meron ding butas. Ayan. Tapos dito naman sa kabila, merong volume rocker na positive and negative. At katabi niyan yung power button. Yan, para ma-on, syempre, yung device. Then, dito naman sa kabila, merong nandito yung trigger button. Ito, yung right trigger, RT, right trigger, then
right button ang nakalagay, RB. Dito naman sa kabila, mayroong left trigger and then left button. Ayan. Then dito na sa harap, dumako na tayo dito sa harap. Ayan. Napakaganda. Ayan. So, dito pa rin ang X button, Y, B, and A. Then, yung right analog, may R3 din ito. Ayan. Maganda rin yung analog niya. Para may ko-compare ko siya dito sa sa RG35XX-H. Ayan. Pero pinagkaiba nito, merong ilaw to once na in-on ko na. Mamaya papakita ko sa inyo. Dito naman sa kabila, nandito na sa taas yung left analog. Ayan. May L3 din to. Press yan. Tapos, andito yung directional button, up, down, left, right. Ito yung home button. Tapos ito yung unburnick button, and hindi pa ako sure kung anong function nito. Ayan, mamaya malalaman natin yan. Tapos nandito yung select sa kabila at nandito yung start. Okay? So ngayon kung mapapansin niyo, mukha talaga siyang kahani na siya ng Nintendo Switch at saka ng Steam Deck, no? Napakalaki ng screen. Tsaka maganda yung ergonomics niya. Talagang pang gaming na yung datingan. Ayan. Mas masarap siyang hawakan at tingin ko hindi ito nakakapagod or nakakangalay laruin kapag tumagal. So ngayon, compare muna natin yung screen ng ng RG35XX-H horizontal. Ayan. Napakaliit. Naging baby siya. Napakaliit, grabe. So ito na yung hinihingi kong malaking screen. Pero nasobrahan naman yata ng laki. Siguro konting laki lang naman, pero yun nga, binigay sa atin malaki. Sino ba nga ayaw dyan, di ba? Kasi nga dun sa last review ko, di ba, na medyo nalilitan ako sa screen. Ayun, pinadala sa atin, sobrang laki naman. So ngayon, i-turn on na natin siya. Ayan, medyo matagal yung pag-press and hold niya. Siguro mga 4 seconds. Ayan, magva-vibrate siya. Tapos ayan yung splash screen or yung logo screen niya. Medyo matagal lang to, guys. Lalo na yung pinakaunang boot, sobrang tagal. Siguro inuabot ako ng 5 to 8 minutes. Ganun siya katagal. So, ito na yung pinaka-screen niya. Ayan. Home screen, sorry. Ayan, touch screen na din siya. Touch screen na yan. Ayan. So, dito sa una, andito yung Chrome. So, pwede kang makapag-browse, manood ng anime, ng tapos, dito yung mga files, photos, and yung settings. At, i-check nga natin tong settings. Ayan. Meron ditong Wi-Fi. Meron ditong connected devices. Tingin ko, stick to kung pwedeng i-connect sa Bluetooth speaker. Tingin ko pwede. Or sa AirPods. Or kung ano mang wireless earbuds yung pwedeng i-connect dito, masastig yun. Tapos, meron dito mga apps, notification, battery, storage, scheduled power on and off, sound, vibration. Android to, tingin ko. Android to. Malaki yung chance ang Android ito. So, check natin yung system. Ang model niya is RG556. Ang RAM is 8GB. Android version 13. So, ayun. Android nga siya. Dito naman, pag in-slide natin, nandito yung mga tingin ko, hindi pa ako masyadong familiar dito kasi sa Android-based na gaming console. So, tingin ko, parang ano lang siya. Parang yun nga, cellphone na nilagyan mo ng mga emulators, tapos nilagyan mo ng mga games. Tingin ko, ganito yon. Pero yun nga lang, naka-configure na yung mga controls and yung naka-remap na din yung mga buttons. So, tingin ko tong mga nandito, like yung Ester SX, familiar ako dyan. Citra, PP, SSPP, familiar ako dyan. Drastic, yan. Ito, yung mga emulators para makapaglaro ka ng mga retro consoles. So, yun. Ayan, andyan sila lahat. Tapos next is may RetroArch. Ayan, may RetroArch dito. Sorry, buksan natin yung RetroArch. Andyan may load core, load content, history, online updater, netplay information, configuration file with RetroArch. So, ayun, may Moonlight. Kunwari, naglalaro ka sa PC mo, tapos gusto mong gawing controller itong device na to, pwede yun. Tapos dito ka makapaglaro. Tapos meron pang Play Store yun, para syempre makapag-download ka ng mga apps. Siguro pwede pa maglagay dito ng Facebook o kung ano pang games. Tapos meron ditong Aptoid na hindi ko pa alam kung para saan. So, yun. Meron ding sound recorder, FM, calendar, clock, calculator, photo, update. May photo. Photo update. Tingin ko itong photo update na to, konyo siya na konyo siya na na nagmumura. Ang baduy. Ang baduy ng joke ko. Pero tingin ko ito totoo na to. Yung photo is firmware over the air update. So, ayun. Photo update. Yun.
Ulitin ko, hindi ito mura ng mga konyo. Ang ibig sabihin nito is firmware over the air update. So ngayon, kapag pinindot mo naman tong Anbernic logo, ayan, tap, mapupunta siya sa front end na interface, ayan, tinatawag na front end, kung saan may kita mo yung mga consoles or emulators na available dito sa device na to. For example, yung SNES, ayan, nakalagay din yung year kung kailan sila ginawa. Tapos andyan yung CPS2. CPS2 1993, ito yung mga arcade games, ayan, ng Capcom. Tapos PSX, ito yung PlayStation. Ang PSX, PS1, PS is iisa lang yan. Tapos SS, hindi ko alam ang SS. Sega Saturn, tingin ko, Sega Saturn to. Nintendo 64, 1996, CPS3, Mame, arcade type din to, Game Boy Color, Dreamcast, Neo Geo Pocket, Naomi, WonderSwan, Color, PS2, Final Burn Neo, Game Boy Advance. Para tayong nasa guess the acronym, ano? Game Boy Advance, Atom, Atomisware ata to, or Atom lang. Hindi ako sure. PSP, PlayStation Portable, Nintendo DS, Wii, tapos 3DS. Yan yung mga available dito. Hindi ko lang sure kung meron ding custom OS para dito na para makapaglaro ka pa ng mas maraming consoles. Hindi ko lang sure. Bago pa talaga ako dito sa Android gaming console na mga ganito. So, expect na mas marami akong magiging content. Yan na naman tayo. Nangangako na naman ako ng maraming content tapos bigla mabibisi. Pero susubukan ko na sa sunod na sana magtuloy-tuloy kasi sobrang busy talaga. Pasensya na kayo. So ngayon, pag prines mo naman yung home button, wala nangyayari. Pag prines mo yung select, ayun, may lalabas na parang isa pang menu na merong nakalagay na rec. Hindi ko alam kung ano yan. Record ba yan? Favorite, search, settings. Ayan, check natin yung settings nga. Settings, ayan. Theme style, may media, may emulator selection, and exit menu. Hindi ko pa alam kung para saan yan. Nakakatakot galawin, baka kung anong mangyari, wag muna sa ngayon. Sa susunod na lang ng mga video. So ngayon, pag prines mo naman yung start, ayan, lalabas yung search menu or search engine niya. Para makapag-search ka ng games kung ano yung mga nakalagay dito. So ngayon, nag-try ako na maglagay ng PSP and PS2 game. Medyo nahirapan ako kasi nangangapa talaga ako, hindi ko alam kung paano siya lalagyan kasi hindi ako humingi sa Anbernic ng extra SD card kasi meron naman ako. Hindi na ako humingi, ayoko nang, alam mo yun, hingan pa sila. Baka kasi generic lang din yung ibigay sa akin. Wag na lang. Kaya ngayon nangangapa ako kung paano siya lalagyan ng mga games sa external SD card niya. So ayun, nilagyan ko siya. Medyo nahirapan ako i-configure pero hindi ko muna itatakal yun ngayon sa sunod na video na lang. Anyway, ayan, naglagay ako sa PSP ng Dante's Inferno and Jackass. Napaka-smooth ng gameplay niya. Yun nga lang, pagdating sa PS2, medyo ang choppy ng Devil May Cry 3. Ayan, hindi ko pa sure kung kayang i-configure to eh. Pero maganda yung graphics niya, nagiging slow-mo lang dating. And hopefully sana maging maayos pa to. Pero papakita ko sa inyo yung gameplay later. Tapos, nilagyan ko din siya ng game sa SNES. Super Nintendo, ayan. Lagyan ko siya ng Yoshi Island and Mario and Wario. Okay na okay siya. Pakita ko din mamaya sa inyo yung sample. So ayan, no, nakita nyo yung interface niya. Napakaganda kasi nga Android type na to na gaming console.
So, first impression ko dito sa device na to, sobrang nagulat ako guys kasi akala ko parang maliit lang siya. Yun pala ang laki. Nung dumating sa akin, shit, ang laki pala nito. Dito pa lang, nung nakita ko pa lang to, alam ko na malaki yung screen niya. Hindi ko ina-expect na ganito siya kalaki. Kasi first time ko magkaroon ng ganito. Akala ko parang medyo mas malaki lang ng konti dito. So, ayun. Magandaan ako. Sobrang impressive ng device na to. Nakita ko na to syempre sa internet. Nagandaan ako dito sa analog buttons niya kasi meron siyang ilaw. Ang lupit, di ba? Sana meron din dito sa ibang buttons like dito. For example kasi, di ba, madilim, gusto mo maglaro, parang hindi mo siya makikita agad-agad. Lalo tong mga to. Ayan. Sana meron din siyang backlight. Sa buttons naman guys, nagandahan ako guys dito sa ABXY. Nagandahan ako dito sa gamepad. Okay din naman siya eh. Kung may alog, wala naman siyang alog. Hindi katulad ng mga plus. Ayan. Wala tong alog, walang alog. Promise. Nakakatakot alogin, baka mabuto. Bitawan ko. Ito wala din. Konti lang yan. Ito wala talaga. Magandang device guys. Tapos yung shell niyan, ang premium. Yun nga lang, parang mga ano to eh. Hindi ko alam kung anong tawag kasi dito. Yung parang madali siyang mahawaan ng fingerprint. Lalo dito sa likod. Ayan, no? Parang ang dungis na niya tignan. Siguro kung pasmado ka, ganito kalalabasan yan. Yan, madungis. Ayan. Tapos manunood dyan yung mga libag-libag. Sa comfortability naman ng device na to, napakaganda. Nahahawakan ko siya ng maigi. Lahat ng buttons parang feel mo na talagang para dun siya. Yun nga lang itong left and right trigger, parang wala kasi siyang ano. Pag pinindot mo siya, napindot ko na ba siya? Parang ganun. Once na prines mo siya, parang kulang pa kasi hindi siya, alam mo yun, may click na effect. Hindi katulad nito. Ayan. Diba? Ito wala eh. Ayan, parang ang tahimik niya. Yun lang naman yung napansin ko dito. Sa sounds, na-try ko yung sounds niya. Napakaganda ng sounds. Nakakakilig yung sounds niya. Mas maganda yung sounds niya kumpara dito sa RG35XXH. Malamang. Kasi nga siguro, kaya maganda yung sounds nito. Yung screen din, maganda. Sobrang ganda. Kasi nga, upgraded na siya at medyo may tataasan yung presyo. Pero worth it to, tingin ko sobrang worth it niya. Dagdag ko na rin pala guys, yung battery daw nito is umaabot ng 4 to 5 hours non-stop gameplay. So, tingin ko malakas-lakas din siya. So, yun, wala pa talaga akong masasabi sa kanya kasi parang bago pa lang siya sa mundo ko na, alam mo yun, kailangan ko pa siyang kalikutin para malaman yung mga bagay-bagay dito sa device na to. Pero tingin ko medyo nakukuha ko na siya konting-konti na lang. Tapos may mga nakikita din naman ako sa YouTube na parang may kailangan ka pang i-dump, may mga ganun. Hindi ko pa alam yung mga salitang yun, pero later on ituturo ko din sa inyo kapag nalaman ko yan. So, syempre, magkakaroon tayo ng pros and cons para sa device na to. Siguro, after 1 to 2 weeks, kasi matindi itong device na to. Kailangan mo siyang i-unlock ng todo. Compared dito sa mga device na to, syempre, once na nagkaroon ka kasi ng RG35XX, yung mga upgraded version ng RG35XX, katulad nitong Plus MH, mas madali na siya yung configure kumpara dito sa biglang upgrade. Parang na ano yung mundo ko, na-shock yung mundo ko, hindi ko pa alam to So ayun, naaralin ulit natin siya. Kung interested kayo sa device na to, RG556, check nyo yung description sa baba. Nandun yung link kung saan nyo mabibili yung item na to. Available na siya sa official store ng Anbernic dito sa Shopee. Check nyo na lang dun. Check nyo sa description namin sa baba para ma-check nyo sila kung kaya ng budget nyo or kung hindi, medyo ipon pa. Kasi nung chinek ko yung price nito sa Shopee nila, ang price nito is 10,519. So, kung medyo interested kayo, gamit kayo ng mga voucher nyo dyan. At guys, ihabol ko lang din pala na meron na silang lagayan ng RG556. Ayan. Gucci gang. Buksan natin at ilagay natin yung device. Para sa kanya lang to guys. Huwag kayong bibili ng case na to kung hindi RG55X yung device ninyo. Ayan. Para dyan talaga siya. Ayan. Pucha. Pang mayaman! Gucci! Pero hindi Gucci to. Ayan. Makikita nyo hindi naman siya Gucci. Para lang siyang itlog. Dalawang itlog na nag-combine. Ayan. Yan Gucci. Tapos meron ditong Anbernic na logo. Ayun. Lupito. So yun lang guys, sana nag-enjoy kayo sa video na to, and syempre don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin about sa mga retro handheld gaming console, PC, PlayStation, unboxing ng laruan, unboxing ng gadgets na related sa gaming at kung ano pang pwede namin may share para sa inyo. At syempre, kita-kita tayo sa pros and cons ng device nito sa susunod na video. So yun lang guys, maraming salamat, paalam.